galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Hello mga kababayan, kumusta po ang lahat? Si-share ko lang po sa inyo ito pong video kung saan si Senator Bato de la Rosa ay in-interview po ng media. At ang sabi ni Senator Bato na after nung tinanggal si General Nicolas Torre, ang dating hepe ng PNP, ito po'y lumapit kay Senator Bato de la Rosa para hingiin ang kanyang payo. Bago po natin ipalabas itong video guys, mga kababayan, yung mga bago pa lang po dyan sa ating channel, huwag po nating kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat mag-subscribe. At yung mga subscriber naman po natin, yung mga sumusuporta po sa ating channel, huwag po nating kalimutang mag-like at paki-share na rin po para marami pong mga kababayan natin na makakaalam tungkol po dito sa paglapit ni General Torre kay Senator Bato de la Rosa. Ito na po yung video mga kababayan, sabay-sabay po nating panoorin. Si General Torre is because he went beyond his authority, meron siyang sinibak without clearance ng Malacanang. So, ano yung base sa kanya kay Torre dun sa actuations niya ganun? I don't know. If he did it without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Pero as I have said during my time, nag-declare ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ang kailangang aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng order, then later on, I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. So, parang ano sir, deserve ganito rin naman sila? Because, well, as I have said, expected na yan. Expected yan sa serbisyo. You can be relieved anytime. Habang functus officium. You are good while the need exists. Pero sir, sabi niya, nag-meeting daw kayo na nagpunta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa? Pumunta sa opisina. Ano po yung sinabi niya sa inyo, sir? I just give him my piece of advice as former chief PNP. Yun lang sinabi ko. pag-relieve sen. So, si General Torre, after nang nirelieve siya, ay lumapit siya kay Bato de la Rosa. So, ito, sa tingin ko, may ano pa rin to, may tiwala. Ayan, may tiwala pa si General Torre kay Senator Bato de la Rosa. Kasi siyempre si Senator Bato de la Rosa ay dating hepe rin ng PNP. So, sa tingin ko, tama yung nilapitan ni General Torre. Kasi ito si Senator Bato, mabait ito okay naman to. Kaso lang, ito nga, sinabi ni Senator Bato na may galit pa siya kay General Torre dahil sa kanyang mga ginagawa nung sa QOGC at saka kay PRRD. Tuloy po natin yung video. Wala na yung benefits, tsaka retirement, wala. Pag gano'n, relief. Andyan pa rin. Relief is just routine function ng organization yan. Kahit na you are relief for cause, if you are not facing administrative or criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits mo. But in this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay
pwedeng ang chief PNP or yung magiging acting chief PNP is will be holding a 3-star rank only. Okay. So, Because, hindi matatanggal, sir. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only one 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the chief PNP. Ngayon na siya ang chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng dalawang 4-star. So, pa-retire muna siya kailangan mag-resign bago ma-4-star yung i-appoint na bagong chief PNP. So, ano yung si Torre after the restart? Ano na siya? Si Torre after the restart? He can be assigned with the Paano yan na Senator Bato kung magmatigas si General Torre at kailangang antayin niya muna ng mahigit 1 year para mag-retiro siya. So kawawa yung ipapalit sa kanya dahil magantay na bababa o mag-retiro itong si General Torre bago niya maabot itong 4-star. 'Di ba? The office of the chief PNP in a floating status. Floating status, parang for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration from the government. So kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Until he retires, sir. Ha? Hanggang mag-retire. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya, naawa siya kay General Nartates or whoever is the next or the incoming chief PNP, maawa siya na hindi makuha yung 4-star, din na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Pero hanggat hindi siya mag-retire, nasa kanya ang 4-star rank, hindi talaga pwede magkakaroon ng dalawang 4-star sa PNP. Without reaching the age. Ha? Pwede ba retire without reaching yung age? Yes. Meron namang yung optional retirement. We call that optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. Sir, what happens to the morale of PNP given this situation po? Hindi ko ba makaka-apekto sa morale? I don't know. What's the prevailing sentiment ng mga membro ng Philippine National Police? Sa ngayon, hindi pa sinasabi, hindi pa klaro, sir, kung ano talagang dahilan. Kung moral pag-usapan, itong si former hippie ng PNP na si General Torre, sa tingin ko lang, nung siya pa yung naupo bilang chief PNP, parang nakikita ko na medyo yung mga kapulisan may pagka mababa ang moral, no? So sana itong bagong hippie nitong PNP ay maiangat niya, maitaas niya ang moral ng ating mga kapulisan. Kasi ito naman kasi si Torre, General Torre, ang akala niya ayos yung kanyang pamumuno sa PNP at sa tingin niya mataas ang moral ng mga kapulisan natin. Pero sa palagay ko, marami rin dyan nagsasabi na ang mga kapulisan natin ay low moral sa panahon ni General Torre. So, pero sa hindi po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi maka-apekto sa moral ng mga pulis? As I have said, sanay na ang PNP na tumanggap sa mga orders gaming pa Malacanang. Hindi yan sila mag-demand ng explanation. The PNP just follow orders. Be first before you complain.
So, hindi ko complain. Talagang susunod din dahil professional naman yan eh. So, di na Orders, kailangan- legitimate orders naman yung nanggagaling sa Malacanang na palitan ang si PNP. So, the PNP as an organization, sanay na yan mag-adapt at talaga susunod at susunod yan. So kahit na hindi sabihin ng Presidente ang dahilan sa pagsibak, Ano no? kahit hindi sabihin ng Presidente o ng Malacanang yung reason ng pagsibak kay General Torres. Well, prerogative na yan ng Pangulo kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman niya sabihin na that is regular rotation of officers. Pwede naman sabihin din. Gusto niya palitan. Sir, hindi ba parang nakaka-confuse naman? Binanggit pa siya ng Pangulo ng SONA, parang instead had the favor of the President ng SONA lang, and then ngayon bigla siyang will that not create confusion among PNP? As I've said, I cannot speculate. I cannot speculate. Sir, how do you feel? I cannot speculate. How do you feel about Masakit talaga yon. Kasi nung suna pa lang, binanggit siya ng Pangulo at tumatawa pa nga si General Torre kasi parang proud siya na binanggit yung pangalan niya ng Pangulo. So tapos ngayon, ilang buwan lang nakalipas, ito, sibakin ka na walang kaalam-alam. his about what happened to Torre, considering yung role niya sa arrest ni Pangulong Duterte at saka dun sa role niya dun sa raid sa KOJC compound? Well, I have to be clear about it. Galit Yan ako na. sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos hindi bakla rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Katapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief NP. Ganun yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. Ayan, ang maalala natin, pag sinasabing General Torre, kahit ako, ang maalala ko, pag narinig kong pangalan na General Torre, ay yung nandoon sa sa bago dalhin si PRRD papuntang Dahig. Yung sinasabi ni General Torre, kakalad ka rin ko yan. Kakalad ka rin ko yan, di ba? Parang napaka-arugante ang dating parang di maganda tingnan. Masama loob niyo, sir? Until now, sir, masama Yes! Hanggat hindi may balik si Pangulong Duterte, masama pa rin ang loob ko. Kahit na may balik, dahil ginawa yun eh. Sir, kahit mag-meet kayo nung kahit humingi siya ng payo sa inyo nung nakaraan, Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So, I have to be civil and to be professional. Kung kaharap ko sila. Kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with them professionally. Sir, isa lang po. Meron po kasi sinabi si Mayor Magalong na noon daw pong time niya sa PNP, pagka daw po budget deliberations na sa House, makakatanggap ng utos galing sa taas. Sabihin, puntahan niyo yung mga kongresista niyo, hingin niyo kung ano mga request nila, ano yung mga complaints nila sa lugar. Meron po ba kayo na-experience na ganun, sir? O may inutos kayong ganun during your time as Chief PNP? Well, expected yan. Expected yan dahil nga gusto natin na smooth sailing yung budget deliberation, lahat ng mga parochial concerns ng mga people who are who wield the power of the purse, you have to meet their expectations. Kasi para pagdating sa hearing, smooth sailing na.
ginagawa yan ng ibang liderato yun. Pero but during my time, hindi ko yan ginawa. Hindi ko yan ginawa. Hindi ko ginawa yan. Bakit, sir? Kasi open naman sila magsabi sa akin, mag-communicate sa akin, yung mga congressman at mga senador, kung may kailangan sila na mga parochial concern sila, nagtitext mo sa akin. So, hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa during my time. I just cannot make you the assurance na yung mga tao ko sa baba, yung mga directorate ko, kung baka kumukontak din sa kanila. Pero ako personally, hindi ko ginawa yan. Oo. Pero sir, ano yung mga parochial concerns na nilalapit sa inyo? Yung isang congressman galit dahil tinanggal yung kanyang provincial director doon sa province niya, na gusto niya, o kaya meron siyang gusto na ipapalit doon. Alam mo na, yung mga gano'n ng mga parochial concerns. What about the project, sir? Project sa Pagka deliberations, may proyekto ba yung PNP? ang concern lang naman yan ng mga LGUs at ng mga congressman is, sana meron police station ng aking police station building yung aming munisipyo, yung aming syudad, merong ganitong building, gano'n. Dapat nagaganyo ang police, yung number of policemen sa lugar namin dahil kung konti lang. So, yan yung mga parochial concerns na nagkakarating sa Office of the PNP. Pero wala kang kaibigang kontraktor. Wala kayong kaibigang kontraktor. Ano tayo malayo sa akin. That's beyond my law enforcement man ako. Hindi man ako nasa construction business. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Ayun po. Yun po ang paliwanag ni Senator Bato de la Rosa na ang sabi niya, galit siya na naawa siya kay General Torre. Kasi sino ba namang hindi maawa na nasa kuwan ka pa lang, mga 3 buwan na nakaupo bilang hipi ng Philippine National Police tapos bigla kang sibakin na wala kang kaalam-alam. At sinasabi ni Senator Bato na galit pa rin siya kay General Torre kasi sa ginawa niya doon sa QGC at doon sa pagdala kay PRRD doon sa Dahig. Pero naawa pa rin siya. So mabait pa rin si Senator Bato de la Rosa. At itong si General Torre, sana buti pa sasabihin niya na lang kung ano yung mga sikreto na hindi maganda. Lalong-lalo na itong pagpadala kay Tatay Digong dun sa Dahig kung saan na itong si General Torre ang nangunguna doon para may akyat sa eroplano at dalhin sa Dahig itong si PRRD. At abangan natin kung ano yung mga iba pang ganap. Kasi sa ngayon daw ata itong si General Torre ay nakabakasyon. At yung mga balita-balita dyan na siya ay ilalagay sa NBI, kapalit yata ni Santiago, yung NBI director ba yan? Hindi daw po pwede dahil ayon daw po sa batas, kailangan ang ilagay na director dyan ay isang membro ng IBP ba yon, or sa madaling salita isang abogado. So guys, mga kababayan, hanggang dito na lang po tayo at maraming salamat sa inyong panunood. At lagi po nating tatandaan na mahalin natin ang ating bansa at ang ating sarili. God bless po sa lahat. Ingat.